Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial election, Kapag nanalo ako sa 2019 senatorial election, ipinapangako ko na trabaho at hanap buhay para umangat ang antas ng buhay. Nakapaghain sa Senado na mahigit 6 na rahang panukalang batas. at anong may tutulong ko sa iyo para masustain mo pa rin ang iyong pagkabuhayan. Kami ay nakasentro para matulungan ang mahihirap. Kamusta po konsihal? Kamusta po kapitan? Kamusta po sa ating mayor at sa ating congressman? Kamusta na po kayo at sa ating gobernador? Kamusta na po ba ang lahat ng ating senador? Di ko po nila lahat, di lahat may kasalanan. Kung kayo'y masasaktan, baka kayo yung tinamaan. Gusto lang naming malaman kung kamusta na kayo. Bakit parang biglang nagdaho yung mga politiko? Teka muna, tara samahan nyo kung balikan yung mga politikong mababait. Kapag halalan nyo sila, palumalapit, pakikipagkamayan. Pero bakit nawala ngayon natin sila? Kailangan nasaan na po kayo? Nasaan na pinangako na tutulong sa ating bayan pag kayo ang ibinoto? Madami nang nagtago ng mga politiko, nagtatanong ng Pilipino, nasaan na po kayo? Madami na ang lumabas ngayon ay nagsusulong. Mga di politiko, sila pa ang gustong tumulong. Mga tao na walang posisyon sa ating gobyerno, di kailangan na iboto ang pagtulong na sa puso. Sa panahon ngayon na dami natin ang nalaman, ni ilan lang yung politikong handa tayong tulungan. Yung iba ayun nagtago, nagpulong na rin sa bahay. Lalabas lang mga yan kapag malapit na halalan. Di nyo po ba nakikita o nabubulag-bulagan? Umaasa sa inyo, kailan nyo po ba tutulungan? Bakit di kayo tumulong para po sa Pilipino? Kayo po ay ibinoto dahil sa inyong pangako. Paano nyo natitiis? Paano nyo nasisiguro? Pagkatapos nyong manalo, di na po kayo makita may sakit. Diba kayo? Sana nga kayo'y mahawa at kayo'y tamaan. Di na kahit na kaunting awa. Habang kayo'y nakaupo, sikmura nyo'y busog. Mga bumoto sa inyo ay natutulog ng gutom dahil puro lang pangako na kayo ang pag-asa. Kaya nga kayo binoto dahil po kami umasa. Pero okay lang siguro, di na rin kami aasa sa mga politiko na grabe sobrang ang paasa. At hayaan nyo, hindi na po kami magpapaloko dahil po sa botohan hindi na kayo iboboto. Kamusta po konsihal? Kamusta po kapitan? Kamusta po sa ating mayor at sa ating congressman? Kamusta na po kayo at sa ating gobernador? Kamusta na po ba ang lahat ng ating senador? Di ko po nila lahat, di lahat may kasalanan. Kung kayo'y masasaktan, baka kayo yung tinamaan. Gusto lang namin malaman kung kamusta na kayo. Bakit parang biglang naglaho yung mga politiko? So yun po yung awit ni kapatid natin na Jerry. So kung mapapakinggan nyo yung kanyang awit, mga kapatid, totoo naman ng mensahe ng kanyang awit na ang mga politiko minsan makikita lang talaga natin yan sila kapag dating ng eleksyon. Makikita mo na sa baybahay mo yan, na baybahay natin yan, no? Pati yung kusuluk-sulukan ng mga baryo, nandoon yan sila. No? Talagang ikaw yung hinahanap para iboto siya. So, sa madaling salita, may ilang politiko na talagang halos isiksik niya yung sarili niya sa sulok ng kanyang kwarto, no? Para lang makapagtago dun sa mga kababayan na humihingi ng tulong sa kanya. Ewan ko ba dito sa mga kaya makikita natin, mga kapatid, dun sa mga mahilig mangako, talagang yun yung laging napapako. Makikita natin, mga kapatid, doon sa ating narinig kanina, talagang minsan nga kung sino pa yung hindi politiko, yung pa yung madalas na nakakatulong. Halimbawa na lang doon sa kapatid nating si Rapi Tulfo, Ben Tulfo. So doon sa ibang mga mayroong programa na bagamat sila ay hindi politiko, katulad na yun ng yung lingkod, Epifanio Labrador, kami po hindi mga politiko pero kami po handang tumulong sa lahat ng mga kapatid natin na nangangailangan ng tulong sa abot po ng ating makakaya. Kaya doon sa awit ng ating kapatid na si Freddy Aguilar, nasaan na ang iyong mga pangako? Yan na, hinahanap na po ni Freddy Aguilar yung pangako.
Kaya kayo mga kapatid namin na mahilig mangako, sana yung pangako ninyo, yung pangako hindi napapako, ano. So muli po mga kapatid, patuloy po natin pag-uusapan yung patungkol po sa pagboto, no? At saka doon sa mga politiko na bumibili ng boto. Gusto po natin laging marinig ito ng ating mga kapatid upang sa darating po na halalan, maiwasan po natin na magkaroon ng dayaan. Alam nyo mga kapatid, nagkakaroon po talaga ng malaking dayaan. Lalo na kung ang pinaglalabanan dito ay hindi na yung prinsipyo, kundi yung paramihan na lang ng piso. No? Kaya kapag ang iyong kalaban ay maraming pera, kahit na ikaw ay gwapo, kahit na ikaw ay maraming gustong gawin sa bayan, talo ka. Bakit? Wala kang maraming pondo. Kaya nga bibihira sa isang politiko na hanggat siya ay nakaupo ay matalo. Kasi bakit? Marami siyang baon na piso. So bago po tayo mag-umpisa mga kapatid, patuloy po tayong mangangaral sa ating mga kapatid na sana ay huwag po nilang ibenta yung kanilang mga boto, no? Kasi napakahalaga po talaga ng ating mga boto. Napakahalaga ng ating boto, lalo na kung ating pinag-uusapan ay para sa bayan, no? So, bago po tayo mag-umpisa sa ating mga dapat pag-usapan, muli po ako'y nagpapasalamat sa lahat ng ating tagapakinig o sa mga kapatid nating patuloy na sumusubaybay sa ating programang Civilian Anti-Crime Group. At sa lahat ng ating mga kapatid sa samahang ito na walang ibang iniisip kundi ang kapakanan ng ating inang bayan. At muli nagpapasalamat po tayo sa lahat ng mga tao o taga-subaybay sa ating programa na patuloy na naniniwala sa ating pinaglalaban. Alam nyo mga minamahal kong mga kapatid, sa araw-araw na ginawa ng ating Diyos, wala pong ibang iniisip ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, kundi ang mapaglingkuran ng ating inang bayan. Sa anumang panig ng ating bansa, tayo ay handang maglingkod sa pamamagitan ng ating programang Civilian Anti-Crime Group. Kaya tandaan ninyo mga kapatid, hanggat na napakaraming tao o mga kababayan nating patuloy na naniniwala sa ating ipinaglalaban, patuloy na tatayo ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, para gisingin ang mga politikong patulog-tulog sa pansitan. Hindi magsasawa ang inyong lingkod na pukawin ang mga saloobin o damdamin ng mga politikong pangsarili lamang ang iniisip. Alam ko sa tuwing nababanggit natin sa ating programa ang salitang kurap dito sa Civilian Anti-Crime Group, Epifanio Labrador, napakaraming nasasaktan o umaalma dahil kahit hindi natin nababanggit ang kanilang mga pangalan dahil alam nila na sila ang pinatutukuyan ng ating mga sinasabi, sila'y galit sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Ngunit sa kabilang banda, napakarami namang natutuwa dahil may ilang taong katulad ng inyong lingkod, Epifanio Labrador, na nakikipaglaban para sa kapakanan ng ating mga kababayang walang sapat na kakayahan para mas magsalita o ipaglaban ang kanilang karapatan sa pamamagitan ng ating programa na ipaparating natin sa ating mga kapatid na politikong pangsarili lamang ang iniisip, na dapat maging totoo sila sa kanilang mga pangako na ipinangako noong sila ay kumakandidato pa lamang bilang isang lingkod bayan, no? Pinapaalala natin sa kanila, sabi mo gagawa ka ng kalsada dyan sa purok nyo. Abay gumawa nga ng kalsada, kasya lang yung isang paa. Sabi niya nung nangako siya, gagawa ko kayo ng kalsada para makadaan ang inyong mga kalabaw, baw.
Gagawa ko kayo ng kalsada para makaraan ng makaraan ng mga daming, ba't ba nabubulol ako? Makaraan ng ang malalaking truck, no? Kahit tricycle di makadaan eh. Pero doon sa mga kapitan na tumutupad sa kanilang mga pangako at talagang ginagawa yung kanilang mga pinangako, kami po ay sumasaludo sa inyo. Kaya nga po, araw-araw ang iyong lingkod, Epifanio Labrador, ay naikot sa iba-ibang barangay. Hindi po alam ng mga barangay chairman yan na naikot po ang iyong lingkod, Epifanio Labrador. At kumakalap po kami ng balita patungkol sa mga barangay chairmans ng mga barangay. At natutuwa naman ako, doon sa 10, may 1 o 2 lamang kaming naririnig na talagang minsan daw ay patamad-tamad at walang ginagawa kundi pakuya-kuya-kuy, no? Kaya sana maiwasan nyo po yan, mga pakuya-kuya-kuy lang, tapos pag nangako, grabe. Grabe. Kaya saludo po tayo sa mga kapatid natin na talagang gumaganap sa kanilang tungkulin, no? Palakpakan po. Kaya nga mga kapatid ko, labis-labis po ang aking pasasalamat sa inyo. Sana napakarami pang mga kapatid natin ang makiisa sa ating ipinaglalaban sapagkat ang ating pong ipinaglalaban ay hindi lamang po para sa ilan, kundi para sa lahat ng Pilipinong hangad ay kaginhawaan. At muli po sa mga nais maging kapatid natin sa samahang ito, sa anumang dako ng ating bansa, pwede nyo po kaming i-message sa ating FB account, no? Epifanio Labrador, para sa mga karagdagang impormasyon. So sa ating pong pagpapatuloy, ating pong muling pinaabot sa ating mga kababayan, sana po sa darating na halalan, wag na po natin hayaan na maibenta ang ating mga boto sa mga politikong hindi patas o kailangan talaga, mga kapatid, ilagay natin sa ating isip na kinakailangan wag tayong sumang-ayon sa mga politikong hindi patas makipaglaban, no? Makiisa po tayo sa isang malinis na halalan. Yung mga leader ng mga politikong sanay na sanay manggapang, yung mga politikong talagang kahit 10 oras ng gabi ay nanggagapang. Stop na po tayo sa ganung gawain, mga kapatid, Dahil napakasama po sa paningin ng tao, higit sa lahat, napakasama sa paningin ng ating dakilang Diyos. Huwag niyong hayaan na ang perang ipapakain niyo sa ating pamilya ay galing sa pandaraya ng isang politikong walang bait sa sarili. Tandaan ninyo mga kapatid, ang bumibili at nagbebenta ng boto ay parehong madaya o manloloko at walang dangal at walang bait sa sarili. Kung gusto natin ng maayos na lingkod bayan, doon tayo sa hindi namimili ng boto. Upang sa darating na panahon, magkaroon tayo ng sagana at maligayang pamayanan. Di ba po? Siya naman ang ating hinahangad, yung magsagana at mapayapang pamayanan. So, ang problema nito, kung pareho yung kandidato namimili, ang problema ay siyempre sinabi ng lingkod, huwag iboto kapag pag namimili ng boto, baka wala namang iboto kasi parehong namimili. Nagkakabukingan. O ba't di kayo bumoto? Sabi nyo po pagka bumibili ng boto, huwag kami bumoto. Pareho po sila namimili, kaya hindi na po kami bumoto. Problema pa ng yan, Comelec. Alam ko mga kapatid, napakahirap baguhin ang nakasanayan na natin. Nasanay na siguro ang mga ibang kababayan natin na tuwing sasapit ang ganitong pagkakataon na may darating na halalan, pera agad ang pumapasok sa kanilang mga isipan. Pera na mula sa isang politikong mandaraya. Siguro, nasanay na ang ating mga kababayan na tanggapin ang pera para may pambili ng bigas at iba pang pangangailangan nila sa kanilang tahanan o sa ibang bagay. Napakasakit lang isipin mga kapatid na nakakayanan ng iba nating mga kababayan na ipakain sa kanilang pamilya
ang isang pera na mula sa pandaraya ng politiko na walang bait sa sarili. Papasok mo na ng simbahan para sabihing makadiyos, pero pagdating ng halalan, mamimili ng boto. Sana, di ba mga kapatid, nakukuha pa ng isang politiko na magsimba, pero pagdating ng halalan, mandadaya din pala siya. No? Sana sa pagkakataon na to, mga minamahal kong mga kababayan, buksan natin ang ating puso't isipan sa katotohanan na malaking kasalanan ang mandaya sa iba't. At higit sa lahat mga kapatid, pinakamasama talaga yung dayain mo yung sarili. Kung alam mong mali, huwag mo nang gawin. Di ba mga kapatid? Masamang mandaya sa iba. Ang isa pa sa pinakamasakit mga kapatid, yung dayain mo yung sarili mo. Na alam mong mali ang ginagawa mo pa rin. Di ba? Kaya dapat mga kapatid tayo magkaisa sa isang malinis na halalan sa darating na eleksyon. Yan po ang ating ipanalangin at dapat sama-sama po tayo na gumanap bilang isang tunay na Pilipino at gampanan natin ang isang tunay na Pilipino na magbantay tayo, no, dun sa mga mandadaya. Tayo'y magkaisa mga kapatid sapagkat pag tayo ay nagkaisa sa isang magandang layunin, tayo po ay dadako sa isang masagana at maligayang pamayanan. Alam niyo mga kapatid, kapag binenta natin ang ating mga boto sa mga politikong mandaraya, wala tayong karapatang magreklamo dahil bayad na ang karapatan mo. Nakukuha niyo mga kapatid, kapag binenta mo ang boto mo sa isang politiko, wala kang karapatan magreklamo. Bakit? Bayad na yung pagiging botante mo. Bilang isang marangal na botante, tingnan niyo mga kaibigan, no? Bilang isang marangal na botante ng ating bansa, wala kang karapatang hanapin ang mga proyekto ng isang politiko kung tinaalis mo yung karangalan mo bilang isang marangal na botante. Kinakailangan kung gusto mo ikaw manatili bilang isang marangal na botante, huwag mong ibibenta para hindi ka matawag na isang taong walang bait sa sarili. No? Wala tayong karapatan para humanap ng isang proyekto sa isang politiko kapag ang boto mo ay binenta mo. Sasabihin sa'yo ng politiko, kareklamo ka, binigay ko na nga sa'yo yung 3,000. Hindi mo ba alam yung 1,000 na yun para yung sa kalsada ng barangay nyo? Hindi mo ba alam yung 1,000 binigay ko sa'yo para dapat yun sa basketball court ninyo? At yung 1,000 para dapat yun sa mga tulong na darating pa sa mga kababayan na higit pang nangangailangan? Di ba? Wala tayong karapatan mga kapatid na humanap ng mga proyekto o mga anuman sa isang politiko na bumili ng boto natin. No? Kung makakagawa man sila ng mga proyekto, siguro tira na lang yun, abo na lang yun ng mga kinurap nila o mga sinamsam nila o mga kinurakot nilang mga pera sa taong bayan. Tandaan nyo mga kapatid, kapag ang isang politiko namimili ng boto, magnanakaw yan. Bakit? Kung di ka pa naman si Raulo, magbibigay ka ng pera 3,000 sa isang tao, saan mo kukunin yung balik nun? Natural dun sa taong bayan din. Nakakalungkot isipin na sa ngayon, napakaraming taong walang takot tumanggap ng pera na mula sa politikong bulok ang estilo. Di ba, mga kapatid? Talaga, lungkot. Maraming mga kababayan natin na tumatanggap ng pera mula sa isang politikong bulok ang estilo. No? Gagawin ang lahat para manalo lang, kahit masama. Lagi niyong tandaan, mga kapatid, kinakailangan huwag tayong sumang-ayon sa maling sistema ng mga politikong namimili ng boto. Kaya nasa inyo ang desisyon. Di ba? Kung alam mong mali, huwag mong gagawin. No? Kaya mga kapatid, sa oras na ito, muli, nananawagan ng lingkod, Epifanio Labrador, na sana po mabuksan ang ating puso't isipan sa paggawa ng mabuti.
Di ba po, di ba mga kapatid? Yan naman po yung ating pinapanalangin lagi na makagawa tayo ng kabutihan sa bawat araw. No? Kaya mga kapatid, bago pa tayo dumako sa darating na halalan, sana po ipanalangin mo sa Diyos na mabago ang iyong isipan, maging ang iyong puso, no? Sana hipuin ng Diyos yung mga leaders ng mga politikong namimili ng boto. Pati yung politiko, kaya kayong mga tatakbo ngayon, huwag nyo pong gamitin yung pera ninyo para manalo kayo sa eleksyon, no? Mga abusadong sumisil sa karapatan ng mga moralita. Huwag nyo pong gamitin yung pera ninyo. Tanggol. Hindi po ba kayo nakokonsensya na nalo lang kayo dahil sa pera nyo? Pero ang totoo, kung dadaanin sa malinis na halalan, talo ka. Bakit? Alam ng tao na wala kang kapasidad para maging isang konsihal o maging mayor o maging gobernador o maging congressman man. Kaya sa oras na ito, mga kapatid, kung ikaw ay talagang natuturuan ng pastor mo, ng pari mo, ng ministro mo, ng imam mo, ng tunay na aral at handa kang tanggapin ang mga mabubuting aral mula dyan sa reliyon na pinangahawakan mo. Hawakan mo yan, kapatid. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, huwag mong ipagpalit at saka huwag mong ipakain sa pamilya mo yung halagang 3,000. Ang sarap nga ng kainan nyo, mang inasal, no? Ang nakakalungkot nun, sobrang sarap ng kain nyo. Pero nanggagaling pala sa isang napakabaw at nag-aalingasaw na politiko, yung perang pinapakain mo dyan sa pamilya mo. No? Naroon ka sa iyong palasyo at nagtataka. Alam nyo mga kapatid, kaya po ganito ang yung lingkod Epifanio Labrador. Lagi kayong pinapangaralan na sa darating na eleksyon, huwag po tayo magbenta ng buto. Ito po ay para po sa ating kapakanan. Ba sa kalansing na No? Okay lang naman po gumastos yung mga politiko dyan sa mga mga kinakabit nila dyan sa kalsada. No? Pero ibang usapan po kapag ang isang politiko ay lumalapit na sa bahay-bahay kasama yung kanilang mga leaders para mamili ng boto. At ako nananawagan din ako lalong-lalo na dyan sa mga kapatid natin na may mga grupo, no? Huwag niyong abusuhin yung mga kapatid nyo. Lalong-lalo na dyan yung ibang leader. Bigyan nyo ng kalayaan yung mga nasasakupan nyo na iboto yung gusto nila. Huwag nyo silang gawing aso. No, maraming nakakarating sa akin yung ibang leader dyan, tuwang-tuwa na, lumalapit na sa mga politiko. Bakit? Para magkapera yung grupo nila. Pero ang totoo, ang nakikinabang lang dyan yung leader. Napapaligiran ng mga Kaya mga kaibigan, buksan po ninyo kayong mga nasa anumang grupo dyan. Huwag kayong sumunod kung anong sinasabi ng lalo na patungkol dyan sa politika. dahil ba Sundin nyo ang sarili nyo, sundin nyo ang puso nyo, kung sinong inuudyok ng puso nyo at kung ano yung nakikita nyo na karapat-dapat yung gawin. Pag sinabing, halimbawa, sinabi ng leader nyo, tayong lahat kay Bongbong. Ako hindi ako naniniwala na lahat dyan panig kay Bongbong Merong makaleni dyan, merong maka-isko dyan, merong makalakson dyan, merong makapakyaw dyan. sa hirap Ang gagawin ng ibang leader, papangakuan din yung mga members nila, sige, boto natin si ganito kasi may binigay siya sa atin, may pangako siya sa atin. No? Huwag po natin gawing aso yung ating mga membro sa isang grupo. Kaya mga leaders, huwag natin samantalahin yung ating mga nasasakupan. Kawawa naman po. Tsaka pangit po tignan na kung sino lang yung magustuhan ng leaders, yun lang yung susuportahan nila na politiko. Dito po sa amin mga kapatid, hindi po kami nag-uusap dito kung sino yung susuportahan namin. Pinangungunahan. Bakit? Ayaw po namin pangahasan yung kagustuhan ng aming mga kapatid. Kalaban ng mga abusadong Ang pinag-uusapan lang po lagi namin dito, yung kapakanan ng taong bayan.
ang lagi lang po namin pinag-uusapan dito sa tuwing kami po ay nagsasama-sama, yung mga dapat namin gawin para makagawa ng kabutihan sa sino man. Kahit na nga po minsan, kahit may ginagawa tayong kabutihan, ang tingin ng ibang tao sa atin, masama tayo. Naintindihan naman po namin yan dahil hindi naman nila kilala si Epifanio Labrador, no? Pero sa maraming mga subscriber natin na nakakakilala, lalong-lalo niya sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, maraming salamat po sa inyong lahat. Natawa kayo. Maraming salamat po. Bakit? Ba't nagpapasalamat po inyong lingkod? Sapagkat dahil sa inyong pagpapasalamat, dahil po sa inyo, kami po ay nakakatayo, nakakaganap ng mga bagay na dapat naming gawin. Sensya na po kayo at ako ay hindi po tayo perfecto sa ating mga sinasabi. Mapapanood nga ho natin doon sa mga palabas sa YouTube, kahit sila Mike Enriquez nagkakamali sa kanilang binibigkas, mga reporter nagkakamali din. Ako din po ganun, kaya pasensyahan nyo na po yung lingkod. So sa oras nito, muli kong sasabihin doon po sa mga, lalo na doon sa ibang may nakakarating sa akin na balita, yung ibang reliyon dyan, pagdating ng dulo, magsisisihan din kayo. Sasabihin ng iba, kasi sabi nung leader namin sa simbahan, tingnan mo dati, ayoko na lang banggitin kung anong reliyon to sumuporta doon sa isang presidente nung nakulong si Erap. Di ba? Alam ko pa, magaling pumili yung mga leader nyo sa church. Pati yung mga leader natin sa church, mga kapatid, kung ikaw man ay pastor, kung ano ka man, huwag mong kukontrolin yung mga mo. Dahil hindi ka prepekto, lalong hindi ka Diyos. Hindi mo alam ang takbo ng utak ng isang politiko. Minsan kasi kahit reliyon, alam ko nabibigyan yan Kaya naman humihingi ng pabor para lang magkaroon sila ng islat sa gobyerno. Yung gawing loko-loko huwag yung gawing tanga ang taong bayan. May narinig ako dyan, ibang leader ng pastor. Pastor ka, huwag kang mangunguna dyan sa pinagmamalaki pa niya, siya daw yung team leader na pagdating ng isang politiko. Siya daw yung coordinator. Pero mo hindi naman lahat ng pastor ganun. Marami naman akong kilalang pastor na matuwid sa sarili. At talagang ang kanyang sistema sa buhay, talagang makadiyos lang siya. No? Marami akong ministro na nakakilala, talagang focus lang sila sa pangangaral, sa salita ng Diyos, hindi sa politiko, hindi sa politika. No? Yung gumagawa ng mga monkey business dyan, pagdating ng nagulat ako dati, may naalala nga ako nakaraang taon, nag-uusap kami, patay na, nakaboto pa. Hindi ka ba naman magugulat sa ganung sistema, mga kapatid? Parang naalala ko rin yung sinabi sa akin na Civilian, kumukuha ng pera sa senior citizen kahit hindi pa 60. So, hindi ko alam kung paano nangyari yun, Hindi pa 60, nakakuha na ng senior citizen. Sana ako din. Biro lang yan, mga kapatid, Tayo ay dapat nang bumuhay ng totoo sa ating mga sarili. Kaya po, bago magtapos ang ating programa dito sa ating programang Civilian Anti-Crime Group, kami po ay nananawagan sa lahat. Sikapin natin na ang lahat ng ating gagawin, lahat ng ating kakainin ay galing sa mabuti. No? Mga tatakbo sa eleksyon, mga tumatakbo na ngayon, yung nakaraan, nanawagan ako yung mga nakaupo pa ngayon. Hindi ko alam kung napanood nyo o hindi, pero alam ko walang lingid sa Facebook
Siguro nabisi tong mga to sa pamumulitika. Yung taong nangangailangan ng tulong, hindi man lang naisip, hindi man lang nasilip, no? Pangako, gumagawa na naman ng ibang pangako. Tapos merong hindi niya alam, marami pa siyang naipapako. No, pupunta na naman sa ibang barangay, mangangako ng ibang proyekto. Yung proyekto niya doon mismo sa lugar niya, hindi pa tapos. Kaya mga kapatid, paalaala muli sa inyong lahat. Sama-sama po tayo sa isang maayos na halalan. Sa mga politiko, wala pong bentaha, wala pong bilihan ha. Baka mamaya hindi nagapangan ang gagawin nyo. Idaan nyo na sa GCash. Kasi nga naman, baka magulat sila kasi sinabihan na sila ni Epipanio Labrador, sisilipin talaga namin yan. O baka naman mamaya mapuno lahat ng mga Palawan ha. Baka gumawa na naman kayo na ibang diskarte. Lahat ng mga money transfer mapuno ha. So mga kapatid, bago po tayo magtapos sa ating programa, muli po nandito ang inyong lingkod, Epipanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group. So bago po tayo magtapos, nakalimutan kong batiin yung aking mga kaibigan, no? At saka mga kapatid, kagabi po kami ay kumain sa isang restaurant. Ang pangalan po ng restaurant na yun, alam niyo, napakasarap ng ng kanilang mag-inasal, no? Ito po si Kuya GS Inasal. So located at Barangay Gubat, Dait, Camarines Norte, no? Sa near Ecology Village. So malapit po sila sa Ecology Village sa along Mercedes Road. So sa mga gusto pong order sa kanila, ito po yung kanilang number, 0919 3812 299. Ulitin ko po, 0919 3812-299. So, Kuya GS Inasal, diyan po sa may along Mercedes Road, no? Sa may malapit po talaga sa Ecology Village, no? So, yan po, tikman niyo po yung kanilang masarap na pagkain, no? Dito naman po sa ating kapatid na ito po yung napakaganda na na bagong open po talaga, no? DH. So, sabi po sa akin ng aking kaibigan, ito daw ay may kahulugan, no? DH opening, no? Actually kahapon po yata opening nila yung nakarang araw pa. Inside yung kanilang bar ay nandyan po sa Barangay Bagasbas, Dait, Camarines Norte, no? Inside sa Stainless Road Hub, no? So yung mga kapatid, baka gusto niyo pong mag-relax, masarap po dyan, no? At napakaganda po ng kanilang bar, no? So sabi nila ito Dai Corporation, no? Kaya good luck sa inyo, sana lumago itong inyong bar, no? DH. So sige, so bago po tayo mamaalam, muli po sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang lahat na nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat mga kapatid. Muli po, ito po ang inyong lingkod, Epipanio Labrador, sa ating programang Civilian Anti-Crime Group.